Binigyang katiyakan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na nakatutok ang mga opisyal ng ahensyang pangkalusugan sa coronavirus Omicron subvariant XBB 1.5. Ito ang inihayag ng Pangulo kasabay ng pagsasabing nananatili pa rin nasa kaparehong sitwasyon o status ang bansa. Hindi umano pinababayaan ng mga ahensya ng mga kinauukulan ang patungkol sa nasabing subvariant. We're watching it, of course, very closely. But so far, mukha namang maayos, mukha namang na-manage natin. Kagaya ng mga bagong variant ng mga pumapasok dito, ng mga dumadating, binabantayan natin ang husto. Sa ngayon, ligtas umano ang Pilipinas sa mas nakakahawang subvariant ng Omicron variant ng coronavirus. Palagi ring pinaaalala ng Pangulo na tingnan at i-monitor ng mabuti ang hospitals at occupancy rates sa pag-assess ng sitwasyon hinggil sa COVID-19 variants. Kasi I start to worry pagka yung ospital ay hindi na kaya tanggapin ng pasyente dahil punong-puno na sila. Wala pa tayo ron. What has happened, nag-increase ang occupancy rate ng mga ospital dahil yung mga hindi nagpa-ospital ng 2 taon, ngayon pumupunta sa ospital. It's not for COVID, it's for other things. Nauna nang nagpahayag ng kumpiyansa ang Department of Health sa detection ng bagong variants ng coronavirus at tiniyak sa mga Pilipino na patuloy ang surveillance at monitoring efforts ng pamahalaan dito. Dagdag pa ng DOH, patuloy umanong may lalabas at muling uusbong na COVID-19 variants. Ang mahalaga umano ay patuloy pa rin nating gawin ang pagbibigay proteksyon gaya ng sanitation, masking, distancing, vaccination at boosters pati na ang maayos na ventilation upang mapanatiling manageable at mapigilan ang paglaganap ng COVID-19. Samantala, sa ocular inspection na isinagawa ng Pangulong Marcos sa Ninoy Aquino International Airport, naibalik na sa normal ang operasyon nito kasunod ng January 1 glitched. Kasabay ng pagbabalik normal ng operasyon ng paliparan, iniutos ng Pangulo na resolbahin ang lahat ng technical at contractual concerns. Beyond that is to have a proper backup system so that if the whole system fails, like it did on January 1, we have a complete system ready to go. Yun lamang, that might take a little time, but that is something that we will try to fast-track as quickly as possible. May ilan umanong mga kagamitan ang bumigay na kung kaya't ang kabuoang sistema ay dumanas ng kawalan ng supply ng kuryente. Kaya naman upang maiwasang mangyari muli ang kaparehong insidente, iniutos ng Pangulo na magkaroon ng plano sa hinaharap. So, kung meron mangyari ulit na ganito, meron tayong kaagad na kapalit. Hindi na tayo aabot ng 6 na oras. Siguro mahaba na yung ilang minuto lang. Pinuri ng Pangulo ang kanyang mga cabinet secretaries, airport authorities at lahat ng mga sangkot upang maibalik sa normal ang sistema sa pandaigdigang paliparan ng Maynila. Humingi rin ng paumanhin ng Pangulo sa mga apektado, kasabay ng pahayag na mahalagang natugunan ang pangangailangan ng mga ito at may kaukulang suporta habang dinaranas ang nasabing insidente. Pinapakain natin, meron silang pupuntahan, hindi naman sila basta't pinabayaan na lang at we left them to their own devices. But we try to support them in every way. But of course, the most important thing is na makarating na sila doon sa kanilang talagang destination. And that's what that I think has been the most important part, and that the best effort went into that. Jinky Baticados, IBC News.